Mga kapuso, ang isang bata na ito ay talaga nga namang sinugod o pinasukan ng mga garapatang insekto sa loob ng kanyang tenga. Kaya naman ang kanyang ina ay labis na nag-aalala at ito ay walang iba kundi si Ann Mendoza na ang tawag niya sa kanyang anak ay Pau Pau. Ilang gabi na raw itong hindi makatulog dahil nga mayroong masakit sa kanyang tenga na inaabot pa ng hanggang alas 2 na madaling araw kaya siya napupuyat. Nang sinilip niya ang tenga nito, dito niya namataan na mayroong gumagalaw sa kaliwang tenga. At nang lapitan niya ito, ay kumuha daw siya ng cotton buds upang suntukin ito. At nang nakuha niya, ay nakakuha siya ng 3 garapata at inilagay niya ito sa may bulak. Labis na pag-aalala ni Ann dahil ito ang sinapit ng kanyang anak. Lagi itong umiiyak kapag mayroong iniindang sakit o pangangati sa loob ng kanyang tenga. Mula kasi sa kanilang kabahayan ay kumalat ang garapata sa buong dingding. Ito'y nakadikit. Kaya naman ay hindi talaga sila mapakali dahil nagkahawa-hawa na sila. Dito na sila nakakadama ng pangangati sa iba't ibang parte ng katawan. Kaya nung araw na yun ay talaga nga namang gumawa siya ng aksyon. Kumuha siya ng panundot upang kunin ang garapata na nasa loob ng tenga ng kanyang anak. At tinitiris niya raw ito sa tuwing nakikita niya ito na nakadikit sa mga dingding. Ayun pala, maging ang may-ari mismo o ang landlady ng kanilang inuupahang apartment ay nakakaranas din ng pangangati. Kapag ito'y nagluluto sa may kusina, bigla na lamang daw siya napapakamot. Kahit ito'y nakaupo o maging sa paghiga, ay nangangati rin daw siya, sabi ni Joe Apin, ang may-ari ng paupahan. Kaya naman ay kumukuha sila ng mga bulak upang ilagay o ipantakip sa mga iba't ibang parte ng katawan nila na mayroong butas. Kaya ito ang ginagawa ng mga taga-residente doon. Ayun pala ang kapitbahay nila na isang matanda ay mayroong alagang aso. Tinatali daw ang alagang aso nito sa mismong pintuan at katabi lamang daw ito ni Ann. Kaya naman paglabas lamang nila ng pintuan ay makakasalubong na nila ang aso. Simula daw noon, nito lamang month ng July ay bigla na raw kumalat ang mga garapata sa loob ng kanilang kabahayan. Ang may-ari naman ng aso na si Tatay Hill Lianesa ay simula daw lumala ang garapata ng kanyang alagang aso ay araw-araw na raw niya itong pinapaliguan. Para iwas sa away dahil nga labis itong nakakahiya ay inilagay niya na ang kanyang alagang aso sa likod ng kanilang bahay upang doon itali, pakainin at doon na rin paliguan. Ngunit hindi pa rin talaga sila nakakaiwas dahil kumakalat na talaga ang mga garapata sa kabahayan. Ini-sprayan daw ito ni Ann. O di kaya naman ay hindi ito nakukuha sa spray. Kaya sinusundot niya ito ng cotton buds at inilalagay ito sa may langis. Dahil hindi naman talaga sila madaling mamatay. Namamatay ito sa may langis. Ang sabi naman ng veterinarian ay talagang ito ay mapamuksa at talagang kaya nga nito manganak ng 5,000 o mangitlog sa isang espisye lamang. At inaalagaan naman ni Tatay Hill ang kanyang alagang aso. Hindi daw niya ito kayang mawala dahil ito lang daw nagsisilbing bantay sa kanilang bahay. Ang sabi naman ng pet shop owner na si Vincent ay binigyan niya daw ito ng mga ilang kagamitan na pang-anti-fungal pagdating sa aso. Pati na rin ang mga sabon at shampoo nito upang tuluyan na nga itong mawala ang mga peste na talaga nga naman nakakapuksa sa kanilang lugar. At ang sabi naman ni Dr. Go, isang veterinarian, hindi naman daw masyadong malala ang kanyang sakit. Kaya nakukuha naman daw ito sa gamot. At ang kawani ng kanilang barangay ay nagsagawa ng cleaning drive operation para tuluyan ng malinis ang buong paligid sa loob at sa labas ng kanilang lugar. At nung araw din na yon, idinala na ulit ni Ann si Pau Pau sa pinakamalapit na klinika upang i-check up ang kanyang anak kung okay na ba ang kondisyon nito matapos pasukan nga ng garapata sa kanyang kaliwang tenga.
Kaya naman mga magulang, lagi ninyong antabayanan ng inyong anak upang mapanatili itong ligtas, at ang payo ng mga eksperto, maging malinis hindi lamang sa labas, maging sa loob ng ating pamamahay, nang sa gayon ay hindi na tayo maistorbo ng mga mapamuksang garapata. At dito na po nagtatapos ang full episode na ito mga kapuso. Maraming salamat sa inyong panonood.